Dominant Protector. Credit to the author. 4,601-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang makita ito, nagngangalit si Delmar sa galit at walang malay na gustong patayin itong maliit na curly bear na hamarang. Gayunpaman, mabilis niyang pinigilan ang sarili sa susunod na sandali. Ito ang mahalagang kayamanan ng Natalie. Pabayaan na lang ang pagpatay sa maliit na curly bear, kahit kalahating buhok lang ang masaktan niya, hindi siya magpapahinga hanggang sa siya ay mamatay. Hindi niya talaga kayang saktan ito. Dahil tinitigan siya ni Natalie, tumabi lang siya at manood. Noong nasa kamay niya si Beren, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na patayin siya ng tahimik, ngunit ngayon ay tiyak na imposible na. Damn it, nakatakas ang duwag na ito. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, humihinga ng malalim si Beren ng mahabang panahon nang walang pakialam sa kanyang imahe, bago halos bumalik sa normal ang kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang medyo magulo niyang damit, at yumuko ng malalim sa Natalie, sinabing, "Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Miss Salter. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Wala lang, hindi mo kailangang isapuso. Pag-usapan natin ang nangyari kanina. Sinabi ba nitong lalaking ito na bulag ang lolo ko?" Bahagyang ngumiti si Natalie. Bagamat napakalapit niya kay Terence, hindi pa niya kailanman nakipag-ugnayan ang Beren na ito. Ilang beses pa lang niya itong nakita sa malayo. Ang swerte ni Beren na nagkataon na nasagasaan niya ito sa pagkakataong ito. Kung hindi, mahirap sabihin kung siya ay patay o buhay ngayon. Sinulyapan ni Beren ang mukhang mabangis na si Delmar, pagkatapos ay tumingin sa mga nakapaligid na disipulo na nakabaon ang kanilang mga ulo sa kanilang mga ulo, hindi ng ahas na gumawa ng ingay. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigo. Ang mga disipulo ng sekta ay pawang mga mahiyain na tao na wala man lang responsibilidad ng isang ordinaryong tao. Sino ang maaaring sisihin sa nakakahiyang estado kung saan nahulog ang Green Cloud Pavilion? Binabalaan kita, huwag magsalita ng walang kaparerekan. Kung hindi, magkakaroon ako ng magandang heart-to-heart talk sa iyo. Banta ni Monroe sa gilid. Kung may sinabi siya, gagawin niya. Kung talagang naglakas loob si Beren na tumstigo laban sa kanya, wala siyang balak na kitilin ng isa pang buhay ngayong gabi. Nahaharap sa hindi lihim na pagbabanta, kalmado ang ekspresyon ni Beren habang nakatingin ito sa kanya. Wala siyang balak umatras habang dahan-dahan niyang sinabi, "Oo, Miss Salter. Ikaw." Galit na galit si Delmar kaya hindi niya napigil ang mag-atake ulit. Marami na siyang nakitang duwag na walang lakas, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tulad ni Beren na hindi natatakot sa kamatayan. Mabuti, napakahusay. Ito ang unang pagkakataon na narinig kong may nagsabi na may mga mata ang lolo ko ngunit hindi ko nakita. Nandilat talaga ang mga mata ko. Kailangan ko talagang hayaan siyang marinig ang mga salitang ito para sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, galit na galit siya. Malamig siyang sumangot at tinitigan si Delmar. "Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan mo?" "Hindi. Hindi naman sa ganon. Miss Salter, pakikinggan ang paliwanag ko." Ang taong ito ay nagsasalita lamang ng walang kaparerekan na may sama ng loob. Ang Pavilion Master na si Salter ay palaging ang taong mas iginagalang ko. Ang aking katapatan ay makikita sa pamamagitan ng araw at buwan. Miss Salter, mangyaring huwag malinlang ng kontrabida. Si Delmar ay nagmamadaling nagmukhang labis na nagkasala. Tinatawag siyang Delmar. Walang pakialam na sabi ni Beren sa gilid. Isang kabayo bilang sibat. Hindi maisip ni Natalie kung ano ito kahit na nag-isip ng mahabang panahon. Mula nang umalis si Terence, bihira siyang lumabas para maglaro ng mag-isa, at karaniwang narinig lang niya ang tungkol sa labas ng mundo mula sa Truett. Hindi pa niya narinig ang tinatawag nitong Super Rookie King, Delmar. Noong una, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit nang makita niya ang nalilitong ekspresyon ni Natalie, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay natama ng husto. Mabuti na lang at hindi siya sineseryoso ni Truett, ngunit ngayon kahit ang Natalie ay minamaliit siya na para bang isa lang siyang walang tao. Sobra na ito. Ang pinakamalaking dagok sa mga taong makasarili ay hindi minamaliit o insulto, ngunit hindi pinapansin.
Dati siyang walang tao, ngunit mula sa araw na siya ay naging master ng orihinal na yugto ng sanggol, nanumpa siyang ipaalam sa lahat ang kanyang pangalan. At sina Truett at Natalie, ang mag-asawang lolo at apo, ay hindi sinasadyang nadurog ang kanyang puso. Tama, ginagamit ko lang ito bilang sandata. Kung si Miss Salter ay hindi masyadong ignorante at walang kaalam-alam, dapat mong malaman na kamakailan lang, isang bagong dating na soul stage na king ang lumitaw sa Green Cloud Pavilion. Biglang nagbago ang isip ni Delmar. Binago niya ang kanyang nakakabigay puri ng ngiti sa isang mapagmataas. I've never heard of it. Tiningnan siya ng mabuti ni Natalie at sa wakas ay sinabi sa kanya ang totoo. Napaawang ang bibig ni Delmar nang marinig niya ito. Pinigil niya ang kanyang galit at sinabing, okay, tapos narinig mo na ba ang tungkol dito, Miss Salter? Maaari ko pa ring sabihin sa iyo ang totoo, ako ang nagsabi na ang Pavilion Master na si Salter ay bulag, at hindi lang iyon, patutunayan ko rin ito. Ipapakita ko sa inyong lahat kung sino ang tunay na superhenyo sa pagitan ko at ng kalokohang iyon na si Terence. Gusto mong makipagkompetensya kay Junior Kuya Linford. Hindi makapaniwala si Natalie kay Terence. Sa kanyang puso, si Terence ay hindi matatalo sa mga disipulo ng tatlong pavilion, at ang deklarasyon ni Truett noon ay patunay niyan. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng taong ayaw umamin ng pagkatalo ngayon. Hindi nakakagulat na ang lalaking ito ay naglakas loob na sabihin na ang kanyang lolo ay bulag. Paano mo gustong patunayan? Gayunpaman, naunawaan ni Baron ang pangunahing punto ng mga salita ng kabilang partido. Sa biglaang pagsabi niya nito, ibig sabihin ay siguradong may plano siya. Simple lang, isipin niyo na lang na hindi ko kayang talunin ang asong iyon na si Terence, di ba? Sige, pagkatapos ay hahanap ako ng trial mission para pumunta sa Southern Island at personal siyang bugbugin sa isang lumpo at ibalik siya. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Pagkasabi nun ay huminga siya ng malamig at umalis. Sumusunod lang siya sa agos dahil binigyan siya ng misyon ni Linden, kailangan niyang pumunta sa Southern Island para hanapin si Terence. Kung hindi siya nakahanap ng angkop na dahilan upang magsagawa ng mga gawain ng walang dahilan, siya ay minamaliit at pinaghihinalaan pa ng mga tao. Ngayong nasa sitwasyon na siya kung saan hindi siya maaaring umatras, papatayin niya ang 2 ibon gamit ang isang bato sa pamamagitan ng pag-anunsyo nito sa publiko. Hindi lamang siya magkakaroon ng dahilan upang pumunta sa katimugang isla, ngunit makakapagulat din siya sa Truett. Hindi bababasa, bago lumabas ang resulta ng kanyang tunggalian kay Terence, hindi na siya masisisi ng Pavilion Master. Kung hindi, ito ay isang senyales ng pagkakasala, at ang kanyang reputasyon bilang isang bulag ay mapapatatag. Matapos niyang matagumpay na pilayin si Terence, walang magagawa si Truett sa kanya, ito ang perpektong plano. Kung hindi lang sa sobrang daming nanunood ay pinalakpakan niya ang mabilis niyang aksyon. Ito ay masyadong F***ing matalino. Inilabas ni Natalie ang kanyang dila sa paghamak habang pinapanood ang lalaki na umalis. Si Baron, sa kabilang banda, ay nag-aalala kung talagang nakilala ni Terence ang taong ito, siya ay nasa matinding problema. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang bagong dating na Soul Master. 4,602. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam ni Baron nang humiwalay siya kay Terence sa Demon Cold City. Si Terence ay isa lamang mid-stage Golden Core Master, at kahit na hindi kapani-pani walang malakas siya kumpara sa mga disipulo ng iba pang tatlong pavilion, malayo pa rin siya kay Delmar, ang bagong hari ng bagong henerasyon ng orihinal na yugto ng sanggol. Normal para sa isang tulad ni Terence na makipaglaban sa isang mas mataas na antas, ngunit imposible pa rin para sa kanya na labanan ang isang taong mas mataas ang antas. Oo, niloko kami ng lalaking ito, napakatuso. Natigilan sandali si Natalie at biglang nagalit. Ang bastard na ito ay naglakas loob na suran ang kanyang lolo sa publiko. Kanina pa lang niya binalak na bayaran ang lalaking ito ng magandang halaga, ngunit sa huli, ilang salita lang ang sinabi nito at umalis nang hindi nasaktan. Nakakainis talaga. Miss Salter, si Delmar ay maaaring mukhang mayabang at despotiko, ngunit hindi siya tanga. At saka, pagkatapos ng sinabi niya, hindi mo na siya kayang harapin, kahit na para sa kapakanan ng reputasyon ng Pavilion Master Salter. Napabuntong hininga si Baron. Alam ko, kaya sinabi kong tuso siya. Nakatakas siya.
Kung hindi, nahuli namin siya at pinarusahan ng matinding. Walang magawa si Natalie sa kanyang balikat. Ito ang nakagawian ni Terence, at hindi niya namamalayan mula nang mapalapit siya sa kanya. Ngumiti si Beren pero hindi umimik. Muntik na siyang masakal ni Delmar kanina lang. Kung mayroong sino mang naruroon na labis na napupuot kay Delmar, tiyak na siya iyon. Gayunpaman, umaarte siya na parang walang nangyari. Dahil wala siyang magawa sa kabilang partido sa ngayon, walang saysay na magalit. Mas mabuting ilagay muna sa kanyang isipan ang puot. Hindi pa huli ang lahat para maghayganti ang isang Ginoo. Nga pala, may balita ka ba kay Little Junior Brother? Galit na tinapakan ni Natalie ang kanyang mga paa bago biglang nagtanong. Pumunta siya ngayon dito para magtanong tungkol dito. Mahigit 1 taon nang nawala si Terence, at wala man lang siyang narinig mula sa kanya. Bilang isang senior sister, nag-aalala siya sa kanya gaya ng iba. Hindi pa. Ang huling beses na narinig ko ang kinaroroonan ni Junior Brother Linford ay sa escort meeting sa South Continent. Siya ay tinugis ng isang masamang cultivator na pinangalan ng matandang sekta ng West Mountain. Isa daw siyang malaking evil cultivator mula sa masamang sekta ng West Mountain. Wala na akong narinig mula sa kanya mula noon. Napabuntong hininga si Beren. Kahit kayong mga lalaki ay hindi nakatanggap ng kanyang mensahe. Sayang, Junior Brother, bakit hindi mo iniisip ang tungkol sa amin na nagmamalasakit sa kanya? Hindi napigilan ni Natalie ang pag-iling sa kanyang ulo sa pagkabigo. Kahit na sinabi niya iyon, medyo masaya siya sa loob. Kung si Terence ay nagdala lamang ng mga liham kay Beren at sa iba pa ngunit hindi sa kanya, hindi ba nangangahulugan iyon na ang kanyang posisyon sa puso ni Terence bilang kanyang maliit na senior sister ay mas mababa kaysa kay Beren at sa iba pa? Palagi nang tinatrato ni Natalie si Terence bilang matalik niyang kaibigan sa 3 pavilion. Kung talagang nangyari iyon, malulungkot siya. Miss Salter, hindi mo masisisi si Junior Brother Linford para dito. Kung tutuusin, hindi naman sa ayaw niyang magpadala ng mensahe sa atin. Malayo lang ang South Continent, at hindi madaling humanap ng mapapadalhan ng mensahe. Higit pa rito, tinutugis siya ng isang makapangyarihang evil cultivator tulad ng dati niyang sekta ng West Mountain A. Sa amin, o maaaring inilantad niya ang kanyang kinaroroonan. Sinuri ni Beren. Ay, totoo yan. Babalik muna ako kung ganoon. Dahil walang balita tungkol kay Terence, natural na hindi na magtatagal ang Natalie sa Green Cloud Pavilion. Pagkatapos niyang magpaalam ay agad siyang tumalikod at umalis kasama si Curly Bear. Gayunpaman, bago siya umalis, bigla siyang tumalikod at idinagdag, kung mayroon kang anumang balita tungkol sa Little Junior Brother, dapat mong sabihin kaagad sa akin. Sige. Ingat ka, Miss Salter. Tumango si Beren at tumingin sa tumatalon pabalik ni Natalie na nakangiti. Hindi niya naiwasang magkaroon ng hindi maipaliwanag na pag-iisip. Ang munting prinsesa na ito ng pumailanglang na pavilion at si Junior Brother Linford ay talagang bagay na magkatugma. Sa tingin ko, matutuwa si Pavilion Master Salter na makita ito. Ilang saglit na nakaugat sa lupa si Beren bago siya tuluyang nag-react at nagmamadaling umalis. Nagbanta siya na pupunta siya sa South Continent para turuan ng leksyon si Terence, pero parang hindi lang niya sinasabi. Kailangan niyang sabihin ang balita sa lahat at tipunin sila para pag-usapan ang isang plano. Pagbalik sa tirahan ng Trunat, ang unang ginawa ng Natalie ay nagmamadaling pumasok sa pag-aaral, kinuha ang sulat ni Truett, at sinabing may seryosong mukha, Lolo, nasa mood ka pa bang magsulat? May malaking nangyari. Anong nangyari? Kahit maliit na Natalie, nagmamadali ka. Humalaklak si Natalie habang tinitingnan ang kanyang 70% na natapos na inscription, ang kanyang bibig ay kumikibot ng hindi mapigilan. Ito ay isang regalo sa kaarawan na espesyal na inihanda niya para sa isang mahalagang tao sa kontinente ng Silangan. Para sa kadahilanang ito, espesyal na kinuha niya ang sinaunang inscription sa tablet na nakolekta niya sa loob ng maraming taon at malawak na sabi-sabi na wala na sa labas ng mundo. Siyempre, hindi maibibigay ang inscription sa simula pa lang, kaya nagpa siya si Truett na gumawa ng kopya nito mismo. Kung tutuusin, isa siya sa kakaunting calligrapher sa 5 malalaking isla ng Heaven class.
Ano man sa kanyang mga salita ay maaaring ibenta sa napakataas na halaga, at ang Reg Along ito ay talagang taos-puso kahit kanino niya ito bigyan. Kinailangan ng 10 araw ang Truett upang tuluyang makopya ang 70% ng steel. Nang malapit na siyang magtagumpay, inagaw ni Natalie ang brush at nag-iwan ng mahabang marka ng tinta dito, nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap sa nakalipas na 10 araw. Kung may iba man, malamang na umiyak sila, ngunit tumawa lang si Truett. Paano kung ito ay nasira? Sa karamihan, maglalaan lang siya ng ilang oras para makagawa ulit ng kopya. Anyway, marami pa namang oras. Bukod dito, walang mas mahalaga kaysa sa kanyang apo sa kanyang mga mata. May naninira sa iyo sa publiko, sinabing bulag ka daw, lolo. Big deal ba ito? Galit na sabi ni Natalie. Sinasabi mo bang bulag ako? Saglit na natigilan si Truett, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at umiling. Hindi ito maituturing na paninirang puri. Kung tutuusin, matanda na ako, at normal lang na malabo ang mata ko minsan. Hindi big deal para sa iba na magsabi ng ilang salita. Hindi naman ito big deal. Lolo, ikaw ang pavilion master ng tumataas na Sky Pavilion. Kung sasabihin kong bulag ka, hindi ba ibig sabihin nun ay wala kang silbi at hindi mo kayang pamunuan ang ating sumisikat na Sky Pavilion? Malaking bagay ito, lolo, pwede ka bang maging mas seryoso? Sabi ni Natalie na may tuwid na mukha. Normal para sa mga normal na tao ang maging matanda, ngunit ito ay isang biro para sa mga practitioner, lahat sila ay matatanda at may karanasan, lalo na ang isang master tulad ng Truett. Kung kahit siya ay matanda at bulag, kung gayon ang lahat sa Sky Class Island ay malamang na bulag. Okay. Tapos, Little Natalie, sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Nakangiting sabi ni Truett habang nakatingin sa nagngangalit na apo. Siyempre, paparusahan ko siya sa kanyang kasalanan. Kung hindi, kahit sino ay maaaring suron ka sa hinaharap. 1,000 milyang dam ang sinira ng pugad ng langgam. Magdudulot iyon ng kaguluhan. Hindi maaaring labagin ang dignidad ng Pavilion Master. Dapat itong gawing babala sa iba. Sabi ni Natalie na may tuwid na mukha. 4,603. Pagkatapos ng lahat, ang Natalie ay nakapag-aral sa lugar na ito mula pa noong bata pa siya. Bagamat siya ay karaniwang mukhang inosente at walang puso, pagdating sa ganitong bagay, napakahusay din niya dito. Oh! Kung ganoon, sino ang dapat kong parusahan? Humalaklak si Truett. Ang mga salita ni Natalie ay hindi walang dahilan. Bilang master ng pavilion ng tumataas na pavilion, palagi siyang kilala sa kanyang lakas. Kung siya ay may mga mata ngunit na bigong makakita, maaaring kumilos si Truett. Gayunpaman, dahil walang balitang nakakarating sa kanyang mga tainga, nangangahulugan ito na tiyak na hindi ito isa sa mga malalaking kuha, kaya natural na hindi niya ito isinasa puso. Delmar, ang alagad ng Green Cloud Pavilion na nagsasabing siya ang Super Newcomer King. Siniraan kanya sa publiko, kaya dapat siyang maparusahan. Sabi ni Natalie nang may pananalig. Isang kabayo bilang sibat. Saglit na nag-isip si Truett, at pagkatapos ay naalala na mayroon talagang ganoong tao. Hindi niya maiwasang magtanong, maaaring ito ba ang orihinal na infant stage cultivator? Tama, mayabang at despot iko talaga ang lalaking ito. Ngayon, sa harap ng napakaraming disipulo ng Green Cloud Pavilion, muntik na niyang masakal sa publiko ang nakatatandang kapatid na si Baron. Buti na lang at nakasalubong ko siya. Lolo, hindi mo ba iniisip na kasuklam-suklam ang lalaking ito? Nagreklamo si Natalie. May ganon. Baka panoorin lang siya ng ibang mga disipulo ng Green Cloud Pavilion na mamatay. Bahagyang natigilan si Truett. Nang makitang tumango si Natalie, hindi niya napigil ang umiling at bumantong hininga, itong si Atticus, talagang may kakayahan siya. Sayang nga lang at wala siyang pakialam sa mga gawain ng kanyang Green Cloud Pavilion. Lahat ng mga disipulo ay ganito, magiging napakahirap para sa Green Cloud Pavilion na bumangon muli sa ilalim ng kanyang pamumuno. Tama. Hindi lang yun, sinabi rin niyang bulag si Lolo at napagkamalan niyang genius si Little Junior Brother. Para patunayan ito, personal siyang pupunta sa Southern Island para pilayin si Little Junior Brother. Galit na galit ako. Galit na sabi ni Natalie habang nasa balakang niya ang mga kamay.
Truett man o Terence, pareho silang mga taong pinapahalagahan niya, at ngayon ay tinutukan niya silang dalawa bilang baril. Hindi nakakagulat na galit siya. Oh! Kung ganoon, kahit mayabang ang taong ito, hindi naman siya ganap na walang utak. Ginagawa lang niyang panangga ang sarili niya. Nakangiting sabi ni Truett. Ito ay isang maliit na pandaraya. Anong uri ng kalasag iyan? Lolo, hindi mo ba itutuloy ang bagay na ito? Sabi ni Natalie na nakakunot ang noo. Haha, dahil naglagay na siya ng ganyan, wala akong magagawa kahit gustuhin ko man. Naging usapin na ito sa pagitan nila ni Terence, wala akong masabi bago lumabas ang resulta. Ngumiti si Truett at umiling. Hindi ba ibig sabihin nagtagumpay na ang balak niya? Lolo, hindi ka ba masyadong nagpaparaya sa paggamit ng kabayong ito bilang sibat? Biglang huminto si Natalie at tumingin kay Truett na may kahinahinalang, Lolo, huwag mong sabihing nagustuhan mo na naman ang kabayong ito. Sa tingin mo ba henyo din siya? Sa pagtingin sa ekspresyon ni Truett, biglang naramdaman ni Natalie na nagkamali siya. Dapat niyang malaman na hindi hahabulin ng kanyang lolo ang ganoong kaliit na karakter. Sa pagrereklamo, inilantad niya ang kanyang sarili sa kanyang lolo. Marahil ito ang tunay na intensyon ng kabilang partido. Hindi siya. Humalaklak si Truett. Hindi ikaw. Natigilan si Natalie, na masama pa rin ang loob, nang marinig niya ito. Nagtataka niyang tanong, hindi ba siya ang Super Rookie King? At siya ay isang nascent soul stage master, parang mas makapangyarihan kaysa sa maliit na Shidi. Si Natalie ay hindi natuwa tungkol dito, ngunit kailangan niyang aminin na ang tinaguriang super newcomer na hari ay hindi lamang nagyayabang. Nasa kanya talaga ang kabisera, at kahit si Terence ay hindi makakakuha ng anumang kalamangan sa kanya. Ang Delmar na ito ay talagang ang Super Rookie King, at isa rin siyang original, infant stage expert, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay isang tunay na henyo. Umiling si Truett at tumawa. Ang dahilan kung bakit siya naging bagong hari ay dahil mayroon siyang ganap na lakas ng isang nascent soul stage cultivator. Sa Inner Sect competition, ang kanyang mga kalaban ay pawang mga Golden Core stage disciples, kaya syempre walang makakapigil sa kanya. Pero Natalie, isipin mo, paano kung ang mga kalaban niya ay mga nascent soul stage expert din? May absolute advantage pa ba siya? Tama, naiintindihan ko na. Ang dahilan kung bakit super henyo si Little Junior Brother ay dahil madali niyang makitungo sa mga kaaway na higit sa antas niya, pero hindi kaya ng taong ito. Tinapik ni Natalie ang kanyang ulo at tuwang-tuwang sinabi. Tama. Ito ang pagkakaiba ng potensyal. Ito ay mas malaki kaysa sa pagkakaiba sa lakas. Tumanggaw si Truett. Hindi niya talaga naobserbahan ang isang kabayo bilang isang sibat, hindi man lang nakita, ngunit sigurado siya na ang taong ito ay hindi makakalaban ng isang taong higit sa kanyang antas tulad ni Terence. Ang dahilan ay napakasimple, ang isang nascent soul stage master na maaaring lumaban sa isang Jiedan stage master ay hindi kailanman maglalagay ng isang Jiedan stage master sa kanyang mga mata, at hindi partikular na susubukang harapin ang isang Jiedan stage master, dahil ang kanyang paningin ay dapat palaging nakatingala, pagkatapos lamang siya ay magiging mas malakas, kung hindi, imposibleng makipaglaban sa isang mas mataas na antas ng kalaban. Katulad ng lumang kasabihan, mas malaki ang puso, mas malaki ang entablado. Hehe, sabi ko nga hindi may kukumpara ang ganitong klaseng nakakainis kay Little Junior Brother. Ang ganitong klaseng tao ay hindi rin karapat-dapat na magdala ng sapatos ni Little Junior Brother. Sa wakas ay masaya si Natalie. Kung ibang tao ang nagsabi nito, baka nag-alinlangan siya, ngunit dahil sa lolo niya ito nanggaling, ibig sabihin, totoo iyon. Mukhang may kinikilingan, ngunit totoo. Ang lakas mismo ay walang ibig sabihin. Kahit na siya ay isang profound master, isa lang siyang langgam sa aking paningin, lalo na ang isang nascent soul master. Hindi na kailangang seryosohin siya. Pero iba si Terence. Ang kanyang potensyal sa hinaharap ay hindi lang kasing simple ng isang profound master. Tumanggaw si Truett. Naiintindihan ko. Pero kung ganoon nga, bakit hindi ka nakikialam, lolo? Totoong malaki ang potensyal ni Little Junior Brother, pero nasa Jiedan stage pa lang siya ngayon, kaya napakadelikado pa rin sa kanya na matagpuan siya ng kabayong ito.
Bihira ka lang magpahalaga sa isang tao, kaya hindi mo hahayaang mapatay siya ng kabayong ituyer at hog-heads Natalie. Ayos lang. Hindi mahalaga kung pupunta siya sa Southern Island o hindi. Hindi mahalaga kay Terence. Napangiti si Truett. Hindi apektado. Bakit ako? Nalito si Natalie. Hindi niya talaga gusto ang lalaking ito, sa pag-aakalang hindi ito karapat-dapat na ikumpara kay Terence, ngunit isa pa rin itong bagong Soul Master. Masakit sa ulo si Terence sa kanyang kasalukuyang lakas. Huwag kalimutan na si Terence ay hinabol ng isang sekta. 4,604. Kung matagumpay niyang maiiwasan ito, ano pa ang silbi ng pagpunta doon? Kahit isang pambungad na Mountain Evil practitioner ay hindi napigilan si Terence, kaya paano kung isa lang siyang bagong buhay na kaluluwa? Napangiti si Truett nang walang pag-aalinlangan. At kung hindi makatakas si Terence mula sa sekta ng West Mountain, magiging walang kabuluhan kung pupunta tayo o hindi. Nakikita ko. Noon lang naintindihan ni Natalie ang ibig niyang sabihin. Matapos matigilan sandali, bigla niyang sinabi, "Lolo, paano mo nalaman ang tungkol dito?" Pinuntahan ko si Beren ngayon at nalaman ko ang tungkol dito. Oh, naiintindihan ko na ngayon. Lolo, hinihiling mo sa mga tao na alamin ang tungkol kay Little Junior Brother, tama ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? There's no point in telling you. Other than making you worry for him for nothing, what other use is there? Humalaklak si Truett, lihim na sumasang-ayon sa katotohanang nagpadala siya ng isang tao para kumuha ng impormasyon tungkol kay Terence. Dapat sinabi mo na sa akin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mas mag-aalala ako kung wala man lang balita. Nagpout si Natalie at nagreklamo. Okay. Sasabihin ko sa iyo sa susunod na makarinig ako ng balita tungkol kay Terence, okay? Hindi napigilan ni Truett ang mapanlokong pag-atake ng kanyang apo, kaya napangiti na lang siya at sumunod. Hehe, mas ganyan. Tumango si Natalie bilang kasiyahan. Sabi ko, Natalie, hindi ka ba nag-aalala dahil alam mo na si Terence ay hinahabol ng matandang sekta ng West Mountain? Iyan ay isang opening stage master, kaya niyang sirain ang katawan ni Terence sa isang galaw lang ng kanyang daliri. Hindi mapigilan ni Truett na makaramdam ng kakaiba sa reaksyon ni Natalie. Ang babaeng ito ay halatang nag-aalala na si Terence ay gagamitin bilang sandata para sa paghihiganti, ngunit tila hindi siya nag-aalala tungkol sa matandang sekta. Anong klaseng loika ito? Ang mga disipulo ng iba pang tatlong pavilion ay maaaring walang anumang konsepto ng mga big shots sa simula ng yugto, ngunit ang Natalie ay tiyak na wala. Ang ganitong uri ng transcendent na antas na hindi man lang marinig ng mga ordinaryong tao ay ang pangunahing karaniwang kaalaman sa kanilang pamilyang Salter, na itinuro noong bata pa sila. Nag-aalala ako, ngunit ipinagdarasal ko ang aking junior brother, kaya naniniwala ako na hindi siya mamamatay sa kamay ng isang masamang magsasaka. Humajejek si Natalie, pagkatapos ay tumalon kasama ang kanyang maliit na curly bear. Ha, extrovert talaga ang mga babae. Totoo ang kasabihan. Hindi napigilan ni Truett na matawa habang umiiling. Nanalangin lang si Natalie para sa kanyang ama, at hindi niya alam kung nasa listahan ang kanyang lolo o wala. Hindi niya akalain na uunahin ng batang babaeng ito si Terence. Saglit na nawala sa pag-iisip si Truett. Hindi niya sinasadyang nasulyapan ang inscription na kinopya niya. Ang mahabang marka ng tinte dito ay talagang hindi makayanin tingnan. Ang kanyang ngiti ay agad na naging mapait. Sige, magiging abala na naman ako. Ang Natalie ay hindi gaanong nag-aalala tungkol sa usapin ng pagpunta sa katimugang isla upang pilayin si Terence, ngunit si Beren at ang iba pa ay hindi kasing linaw ng Truett. Ngayong nagtipon na sila sa kuweba ni Beren, lahat sila ay may matagal na pag-aalala sa kanilang mga mukha. Nagtitiwala sila sa lakas ni Terence, ngunit ang pagkabigla mula sa huling pagkakataon ay masyadong malaki. Hindi sila makagalaw kahit isang galaw kay Terence kahit na pinagsama ang kanilang lakas. Hindi sila mga taong minamaliit ang kanilang mga sarili, ngunit ang pakiramdam na ito ng kawalan ng kapangyarihan ay totoo, at lalago lamang ito sa paglipas ng panahon. Hindi kalabisan ang pagsasabi na ang mga salitang, nascent soul, ay nag-iwan ng anino sa puso ng lahat.
Maliban kung si Terence ay naging isang bagong dating na Soul Master din, magiging mahirap para sa kanila na magkaroon ng 100% tiwala sa kanya. Ang ganitong uri ng bagay ay malabong gawin sa biglaan. Dahil naglakas loob siyang sabihin ito sa publiko, nangangahulugan ito na pinaghandaan niya ito, at hindi lamang para lokohin si Natalie. Kaya kailangan nating seryosohin ang bagay na ito at magkaroon ng solusyon sa lalong madaling panahon. Sabi ni Baron sa madla. Totoo yan, pero hindi namin alam kung nasaan si Junior Brother Linford ngayon. Gustuhin man namin siyang bigyan ng babala, hindi namin alam kung saan magsisimula. Nakasimangot na sabi ng kaawa-awang senior brother. Natahimik ang lahat. Ito ay isang hindi malulutas na problema. Hindi mahalaga kung sino ito, sila ay magiging walang magawa. Actually, I don't think we need to worry so much. Hindi namin alam ang kinaroroonan ni Boss Terence, at ganoon din siya. Kahit na pinili niya talaga ang trial mission para pumunta sa Southern Island, mahirap para sa kanya na mahanap si Boss Terence. May at least 70% chance na babalik siya ng walang dala. Sinuri ni Chen Ming. Tama si Chen Ming. Kahit na ang West Mountain Sect ay hindi mahanap ang kinaroroonan ni Boss Terence, hindi madali para sa kanya na gawin iyon. Randolph na tumango bilang pagsang-ayon. Pero hindi naman pwedeng ganito na lang ang pagkukulang natin kay Boss Terence. Since that Delmar guy wants to go to the Southern Island to make trouble, why don't we just go there? Bale hindi natin siya mahanap, try man lang natin, right? Biglang nagmungkahi si Hernan. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng lahat at pinaghahampas ang kanilang mga hita. Tama, kung makapunta sila sa Southern Island, makakapunta din sila. Well said, Hernan. Sa dinami-dami natin na nananatili dito, baka magka-problema tayo sa bastos na ito. Mas mabuting magmisyon na hanapin ang Southern Island. Mas mabuti na ito kaysa mag-alala ng walang Taros dito. Tuwang-tuwang sabi ni Baron. Sa dinami-dami ng tao sa paligid, masyado siyang target, at halatang pinipigilan ni Delmar ang sikmura na puno ng galit. Baka isang araw, maulit na naman ang delikadong tagpo noon. Sa oras na iyon, napakalaking kawalan kung may namatay. Kung tutuusin, hindi siya palaging tinutulungan ni Muffin o Natalie. Pero napakalaki ng Southern Island. Ang paghahanap ng tao ay parang naghahanap ng karayom sa dayami. Paano natin siya mahahanap? Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay naglahad ng kanyang mga kamay sa pagkatulala. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Minsan na akong nakapunta sa South Continent area, kaya may alam ako tungkol dito. May kilala din akong kakilala doon ni Junior Brother Linford. Naniniwala ako na makakakuha tayo ng ilang clues mula sa kanya, para hindi tayo maging parang mga langaw na walang ulo na tumatakbo sa paligid. Natural na si Wenhan ang kakilala na tinutukoy ni Baron. Dahil sa tulong ni Wenhan kaya siya nakatakas mula sa tubig ng Timog Kontinente. That's great. Huwag na tayong magantala pa, dali-dali tayong pumili ng oras para umalis. Nagliwanag ang mga mata ng lahat nang marinig nila ito, at lahat sila ay sabik na subukan. Dahil may mga kakilala at pahiwatig, hindi na kailangang mag-alinlangan. Nang makita ang walang ingat na anyo ng lahat, bagamat naantig si Baron, pinigilan pa rin niya ang mga ito. Wala namang problema sa pagpunta sa Southern Island, pero hindi tayo lahat makakapunta. Una sa lahat, ito ay masyadong bongga at madaling sirain ang mga bagay. Pangalawa, dito ang ating foundation. Kailangang may manatili sa likuran para bantayan ito. Kung ano man ang mangyari sa 3 pavilion, mapaghandaan ang ating mga tao sa labas. 4,605. Sino ang pupunta at sino ang mananatili? Nagkatinginan ang lahat. Gusto nilang lahat na pumunta, ngunit may katuturan ang mga salita ni Baron. Kung pumunta silang lahat, walang pakinabang. Pagkatapos ng lahat, sila ay maghahanap ng isang tao, hindi upang labanan ang isang digmaan. Ang mga numero ay walang silbi. Talagang kailangan kong pumunta. Si Baron ang unang nagsalita. Siya lang ang nakapunta sa dagat ng South Continent, at siya lang din ang nakakakilala kay Wenhan, kaya walang duda tungkol dito. Pupunta din talaga ako.
I came up with this idea. I'll fight whoever stop me. Mabilis na itinaas ni Hernan ang kanyang kamay at sinabi. Higit pang dahilan para pumunta ako. Si Junior Brother Linford ang pinaka nag-aalaga sa akin. Kung wala siya, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Kung hindi ako pupunta, tao pa ba ako? Nagpatuloy ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Galing ako sa Commonwealth kasama si Boss Terence, matagal na kaming magkakilala, at kami ang pinakamalapit. Mas hindi makatwiran kung hindi ako pumunta. Sumunod naman si Randolph. Nang bumagsak ang boses ni Randolph, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Chenming. Siya na lang ang natitira, at siya ang dapat na manatili sa likod upang bantayan ang lugar. Gayunpaman, dahan-daang sinabi ng taong ito, binigay sa akin ni Boss Terence ang buhay ko, huwag mong asahan na mananatili ako. Wala sa 5 tao ang gustong manatili, at isa ang may magandang dahilan para gawin iyon. Nagkatinginan ang lahat na nagtataka. Ano ang dapat nilang gawin? Hindi naman tayo pwedeng mag-drawing lang, diba? Hindi banggitin kung ang pamamaraang ito ay magagawa, ang susi ay walang sino man ang sasang-ayon dito. Paano kung siya ang napiling manatili? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ginawa ni Baron ang huling desisyon. Kung tutusin, siya ang pinakamaranasan at pinakamakapangyarihan sa kanila, at siya rin ang pinagkakatiwalaang tao. Paano ito, Junior Brother Kurt at Junior Brother Randolph, manatili kayong dalawa dito para bantayan ang isla? Pupunta ako sa Southern Island kasama sina Hernan at Chenming. Bakit? Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at si Randolph nang sabay-sabay na nakakunot ang noo. Sina Hernan at Chenming ay masaya, ngunit bakit sila mananatili? Napakasimple ng dahilan. Ang isa sa inyo ay ang pangatlong Pavilion Master ng Welcome New Pavilion, habang ang isa naman ay pangalawang Senior Brother ng Outer Sect ng Green Cloud Pavilion. Pareho kayong may hawak na mahalagang posisyon. Paliwanag ni Baron sa dalawa na may mapait na ngiti. Ang partikular na mahalagang banggitin ay noong 1 buwan na ang nakalipas, biglang Randolph mula sa posisyon ng pinakamatandang nakatatanda patungo sa pangalawang nakatatanda. Ito ay isang malaking promosyon, at ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng dalawa ay isang malaking agwat. Kahit na ang kapangyarihan ng pangalawang senior ay hindi partikular na mahusay, ang ganitong uri ng pagkakataon ay sapat na upang mainggit ang iba. Dapat malaman ng isang tao na kahit na ang mga pangalawang henerasyong magsasaka ay kailangang magbayad ng mataas na presyo para makuha ang posisyong ito. Lalo na't si Randolph ay sumali lamang sa Green Cloud Pavilion sa loob ng 3 taon. Kahit 1 taon na siyang senior ng bagong manager, mahihirapan pa rin siyang ipakita ang kanyang qualifications. Sa katunayan, ang appointment na ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya noong una itong inihayag. 80% ng mga elder sa Green Cloud Pavilion ang humampas ng kanilang mga kamay sa mesa dahil dito. Ito ay isang gintong posisyon na inihanda para sa kanilang mga pamangkin. Paano nila maibibigay ito sa isang tagalabas ng walang dahilan? Saka, isa itong tagalabas na walang background. Dati, ang taong sumangkop sa posisyon na ito ay si Baron, ngunit mula nang mawala si Baron ng mahabang panahon, ang posisyon na ito ay automatikong nabakant. Kahit na bumalik si Baron, hindi siya pinayagang magpatuloy sa posisyong ito. Ang opisyal na dahilan ay automatikong nakapasok siya sa inner sect ng Green Cloud Pavilion dahil isa na siyang Jeodan stage disciple, ngunit sa totoo lang, ilang elder ng Green Cloud Pavilion ang lihim ng nakikipagkompetensya para sa posisyon na ito, at ang ilan ay lumaban pa hanggang sa dumudugo ang kanilang mga ulo. Sa sitwasyong ito, biglang sumulpot si Randolph. Hindi ba't sampal iyon sa kanilang mga mukha? Joke ba yun? Gayunpaman, ang kakaibang appointment na ito ay naipasa ng walang anumang suspense sa huli. Ito ay dahil ang taong nagbigay ng mungkahi na ito ay ang pinakamatandang nakatatandang kapatid ng inner sect manager ng Green Cloud Pavilion, si Mufan. Higit sa lahat, inaprubahan ito ng Pavilion Master, si Atticus, sa publiko. Hindi mahalaga kung gaano ayaw ng mga matatanda, hindi sila nang ahas na labanan si Atticus dahil sa maliit na bagay. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang Pavilion Master ng Green Cloud Pavilion.
Kahit na si Atticus ay palaging mukhang hindi nakakapinsala at mabait sa harap ng mga taong tulad ni Truett, kung sila man, ang mga elder ng Green Cloud Pavilion, ang taong ito ay tiyak na hindi magpapakita ng anumang awa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang makapangyarihang pag-iral na lumakad sa mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Atticus, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Mufan. Sa anumang kaso, ang resulta ay biglang Randolph bilang pangalawang senior brother, ang outer sect steward ng Green Cloud Pavilion. Mula noon, opisyal na siyang pumasok sa mga mata ng mga nakatataas sa Green Cloud Pavilion, na gumawa ng matatag na hakbang patungo sa isang posisyon ng tunay na kapangyarihan. So what? Senior Kuya Luri, ikaw ang naging pangalawang senior na kapatid na namamahala sa outer sect. Hindi ka ba nagpunta sa Southern Island sa wakas? Sabay-sabay na tanong ng malungkot na senior brother at Randolph. Kaya nawala ako sa posisyon na ito. Umiling si Beren na may mapait na ngiti at seryosong sinabi, Junior Brother Kurt, Junior Brother Randolph, pupunta lang tayo sa Southern Island para maghanap ng tao, kaya hindi na natin kailangan ng maraming manpower. Higit sa lahat, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mawawala. Hindi katakataka na wala kaming 1 taon at kalahati. Sa iyong kasalukuyang posisyon, magiging isang malaking problema kung mawawala ka ng higit sa 1 buwan. Ayos lang. At most, ayoko ng ganitong posisyon. Randolph na hindi sumasang-ayon. Tama. Ang posisyon ko bilang pangatlong pavilion master ng welcome na bagong pavilion ay ipinaglaban ni Junior Brother Linford. Kung may mangyari sa kanya at ako ay uupo at walang gagawin, hindi ako makakaupo ng matagal sa ganitong posisyon. Mas mabuti pang hindi na lang ako maupo sa ganitong posisyon. Tumango ang kaawa-awang senior na kapatid. Tanga. Biglang itinuro ni Beren ang mga ilong nila at pinagalitan, dahil alam mo naman na ang hirap ni Junior, Kuya Linford, bakit mo basta-basta itinapon? Sa tingin mo ito ay loyalty. Ikaw ay ganap na tanga. Nabigo mo ang pagsisikap ni Junior Brother Linford. Paano mo pa kayang hanapin siya? Matapos mapagalitan ni Beren, agad na tumahimik ang kaawa-awang senior brother at si Randolph. Kung tutuusin, kapag pinag-isipan nilang mabuti, totoo nga. May dahilan kung bakit hiniling ko sa inyong dalawa na manatili. Dahil sa iyong mga posisyon, hindi ka maaaring umalis ng masyadong mahaba. Ang susi ay ang dalawa sa inyo ay higit pa o hindi gaanong mahalagang mga tao. Gustuhin mang hawakan ka ng iba, kailangan muna nilang magdadalawang isip. Kaya, mas bagay kang manatili at magbantay kaysa kay Hernan at Chenming, understand? Patuloy siyang hinikayat ni Beren. Sige, saka tayo titira. Nagkatinginan ng kaawa-awang senior na kapatid at si Randolph at tumango. Gaya nga ng sinabi ni Beren, kahit anong tingin nila dito, silang dalawa ang pinakaangkop na manatili at bantayan ang North Island. Sige, kung ganoon, pumunta tayo at tingnan kung mayroong anumang angkop na pagsubok na misyon. Agad namang nagpasya si Beren. Agad na sumugod ang lahat sa North Island Cultivators Association. Bagamat maaaring direktang pumunta si Beren kay Mufan kasama ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang inner sect disciple, hindi niya maisama sina Hernan at Chenming. 4,606. Isang grupo ng mga tao ang dumating sa North Island Cultivators Association. Ang bulwagan ay masikip gaya ng dati. Nang ang lahat ay handa ng maghanap ng mga misyon na may kaugnayan sa South Island, isang kakaibang boses ang biglang dumating mula sa likuran. Nako, ang mga kaaway ay talagang nagkikita sa isang makitid na kalsada. Hindi ko inaasahan na makikilala kita sa ganitong lugar. Beren, sa tingin mo ba ito ang aking magandang kapalaran o ang iyong kamalasan? Hindi maiwasang magulat ang mga tao nang marinig ang boses na ito. Nagmamadali, lumingon sila at nakita si Delmar na nakatayo sa pasukan habang nakabuka ang mga braso. Sa likod niya ay may 2 fawning laki, na pareho ang dating batch ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Agad na nag-usap ang mga tao sa paligid. Ang Delmar ay isa na ngayong pambahay na pangalan sa Beidao. Ang mga hindi nakakakilala sa kanya ay mahihiyang lumabas at makisalamuha. Kahit saan man siya magpunta, siya ang magiging ganap na focus.
Gusto mo bang lumaban ulit? Nang makita ito, nagdilim ang mukha ni Baron. Sa malumanay nitong pagkatao, hindi niya maiwasang magalit nang maisip niya ang nangyari noong nakaraan. Malamig niyang sabi, ito ay isang pampublikong lugar. Kung sigurado kang kakayanin mo ang kahihinatnan, ipaglalaban ka namin hanggang dulo. Habang nagsasalita si Baron, si Hernan at ang iba pa ay sabik na subukan. Bagamat alam nilang hindi sila kapareha sa kanya, dahil nagkita sila sa isang makipot na daan, walang dahilan para makatakas sila sa malungkot na kalagayan. Lahat sila ay lalaki, at ang pinakamasama, sila ay mamamatay. Ano ang dapat katakutin? Not to mention, lahat ay nagpipigil pa rin ng lakas para maghaiganti sa huling araw. Matigas ka, hindi ba? Ngumisi si Delmar habang nakataas ang kanyang mga talukap. Sumili sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay, ngunit sa huli ay pinigilan niya ang kanyang sarili at sinabing, kalimutan mo na ito, wala ako sa mood ngayon, kaya't ililibre ko ang buhay ng iyong aso. Pero sa susunod, mahirap na sabihin, kaya payo ko, layuan mo ako. Mabubuhay ka lang ng matagal kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Bagamat maganda ang kanyang mga salita, hindi ganoon kabait si Delmar. Ang dahilan kung bakit hindi siya lumaban tulad noong nakaraan ay sobrang dami ng tao dito at natatakot siya. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang mapait na kagalakan ang naroon, ang pangatlong pavilion master ng malugod na bagong pavilion, kundi si Randolph, ang pangalawang senior na kapatid sa labas ng gate ng Green Cloud Pavilion. Kung papatayin niya sila sa publiko, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa North Island. Kapag nangyari iyon, gaano man siya kaoptimistiko, ang mga nakatataas sa Green Cloud Pavilion ay hindi maglalakas loob na magsalita para sa kanya. Ganoon din sa iyo. Malamig na sabi ni Baron at pinigilan si Hernan at ang iba pa na akmang sasalakay. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, bilasan mo at humanap ng misyon sa katimugang isla. Gawin ang lahat ng mga misyon na maaari mong gawin. Huwag mong hayaang maunahan ka ng bastos na ito. Nagulat ang lahat, at saka lang sila nag-react at mabilis na naghiwa-hiwalay para maghanap. Siguradong ganoon din ang iniisip ni Delmar nang pumunta siya rito. Ang mga salitang sinabi niya noon ay talagang hindi walang laman na mga salita, at tiyak na hindi sila makakapayag na siya ang mauna. Bahagyang nagulat si Delmar sa reaksyon ng lahat, ngunit hindi niya inaasahan na gusto nilang dalhin ang misyon sa Southern Island. Ngumisi siya at nagmamayabang papasok sa mission hall. Matapos pilitin ng mga ito na bigyan siya ng isang mesa upang maupo, nagpadala siya ng dalawa sa kanyang mga alipin upang maghanap ng isang misyon. Ang hilagang at timog na mga isla ay libu-libong milya ang pagitan, at wala silang kahit kaunting koneksyon sa isa't isa. Bagamat mayroong lahat ng uri ng bounty mission sa listahan ng misyon, ang mga misyon na nauugnay sa katimugang isla ay kasing bihira ng balahibo ng Phoenix o sungay ng Kilin. Maaaring wala silang makita kahit isa sa loob ng 10 araw o kalahating buwan. Sina Terence at Minerva ay nakuha lamang ito sa huling pagkakataon dahil sa swerte. Matagal na naghanap si Baron at ang iba pa, ngunit sa huli, wala silang nakita. Tanging si Chen Ming lang ang huminto sa pinaka hindi kapansin-pansing sulok. Sa isang waxen, luma, at pagod na mission wooden board, mayroong isang linya ng maliliit na salita, ang katimugang isla ng Laughing Forest's Rare Spirit Herb Collection. Walang limitasyon sa takdang oras ng misyon at bilang ng mga tao. Ito ay isang misyon ng pangkat sa katimugang isla na espesyal na idinisenyo para sa kanila. Si Cheng Min ay agad na natuwa, at mabilis niyang hinubad ang kahoy na mission board. Matapos tingnan si Baron Lurie at ang iba pa, agad siyang nagmadaling umalis upang kumpletuhin ang mga pamamaraan para matanggap ang bounty mission. Gayunpaman, nang dumating si Chen Ming at ang iba pa sa mission receiving point, napagtanto nila na ginagamit talaga ng taong nakaupo sa kanyang upuan ang kanyang kabayo bilang baril. Sa sandaling ito, nakatayo sa gilid ang manager ng guild, tumatango at nakayuko. Alam ng lahat na mayroon siyang magandang kinabukasan, lalo na ngayon na siya ang pangalawang senior na kapatid ng inner sect manager ng Green Cloud Pavilion.
Ang ganitong uri ng nakatalagang mahusay na figure ay natural na isang bagay na kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya upang manalo. Manager Joe, dapat ay napakalinaw mo sa dahilan kung bakit ako nandito sa pagkakataong ito. Kung mayroon kang isang misyon ng koponan sa Katimugang Isla, bilasan mo na ilabas mo. Half-day na hinahanap ka ng dalawang idiot na yan pero hindi mo pa rin makita. Baka tinago mo na. Si Delmar ay casual na nag-cross legs at sinabi. Tingnan mo ang sinasabi mo. Ang bounty mission dito ay para makumplito ng lahat. Paano natin ito sinasadyang itago? At saka, personal na nandito si Stuart Monroe. Kahit pautangin mo kami ng 10,000 lakas ng loob, hindi kami maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. The manager smiled apologetically. Manager Monroe, you don't know. Kakaunti lang ang mga missions na pupunta sa Southern Island. Bihira lang makakita ng isa sa loob ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Normal lang na hindi makahanap ng panandalian. Huwag magsalita ng walang kaparerekon. Sabihin mo lang sa akin kung mayroon ka. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo ng walang kaparerekon. Naiinip na sabi ni Delmar. Sa tingin ko hindi. Napakamot ng ulo ang guild manager. Sa pagkakataong ito, biglang lumapit ang isang staff na nakaupo sa di kalayuan at bumulong. Pagkatapos, lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabing, oo, mayroon ako. May misyon na mangolekta ng bihirang elixir sa Southern Island, ngunit ito ay bakante dahil hindi sapat ang reward. Bukod dito, hindi pa ito kinansela ng Chamber of Commerce na iyon, kaya naipit ito sa isang sulok at nakalimutan. Senior Kuya Monroe, interesado ka ba? Kung ganoon ay kukunin ko ito. Tumango si Delmar. Tinanggap lang niya ang misyon bilang dahilan. Ang gantimpala ay pangalawa sa kanya. Wala siyang pakialam dito. Paumanhin, ngunit tinanggap na namin ang paghahanap na ito. Sa sandaling ito, biglang pumasok si Beren, hawak ang kahoy na task card sa kamay at mahinang ngumiti. Ano? Si Delmar ay natigilan saglit. Maingat niyang tiningnan ang kahoy na mission board sa kamay ni Beren, at agad na nagdilim ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang grupo ng mga duwag na ito ay darating din upang kunin ang misyon sa Katimugang Isla, at sila ay isang hakbang sa unahan niya. Manager, tulungan mo kaming magrehistro. Tila walang balak si Beren na gawing sibat ang kabayo. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay tila baluktot sa isang malabong arko. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi kasing ganda ng kabilang partido, ang magagawang talunin ang kabilang partido sa bagay na ito ay maaari ding ituring bilang paglalabas ng kanyang galit. Ito. Hindi maiwasan ng guild manager na tumingin kay Delmar na may problemadong ekspresyon. Ayon sa mga patakaran ng North Island Cultivators Guild, syempre, ito ay unang dumating, unang nagsilbi. Dahil nakuha muna ni Beren at ng iba pa ang Mission Wooden Token, walang alinlangang pag-aari nila ang South Island Team Mission na ito. Ngunit hindi ba ito malinaw na makakasakit kay Delmar? What's wrong? Hindi kaya nagbago ang rules ng Cultivators Association sa North Island? May problema ba kahit magmisyon? Bahagyang kumunat ang noo ni Beren. Kung ang kabilang panig ay may kinikilingan sa bagay na ito, wala siyang magagawa kundi pasabugan ang bagay na ito. Sa anumang kaso, ang katotohanan ay nasa kanyang panig. 4,607. No. Mapait ang dating mukha ng manager. Nagpalipat-lipat ang kanyang mga mata sa dalawang grupo ng mga taong dumating na may masamang intensyon, ngunit nagrereklamo siya sa kanyang puso. Anong klaseng malas na araw ito? Bakit biglang dumating ang mainit na patatas? Hindi siya nang ahas na saktan si Beren at ang kanyang barkada, ngunit hindi sila nobody. Isa lang siyang maliit na manager ng association. Kung maglalakas loob siyang gawing mahirap sa publiko ang mga bagay para kay Beren at sa kanyang barkada, hindi lang nito masisira ang reputasyon ng North Island Cultivators Association, ngunit masisira rin nito ang sarili niyang magandang kinabukasan. May daan patungo sa langit, ngunit tinatanggihan mo ito. Walang pinto patungo sa impyerno, ngunit pinilit mong pumasok. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga hanggal na kasing tanga mo.
Biglang ibinuka ni Delmar ang kanyang bibig at nanunuya, "Orihinal, maganda ang kalooban ko ngayon at gusto ko kayong maging maawain at sa kasamaang palad, kayong mga bulag at nais na ihatid ang inyong mga sarili sa aking pintuan. Dahil sabik na sabik kang mamatay, maaatubili lang akong magbigay ng kamay sa iyo. May guts ka ba talagang gawin yan sa harap ng maraming tao?" Malamig na tinignan siya ni Baron. Bagamat hindi siya sapat, hindi naman mahina ang kanyang aura. Sa ganitong sikip na sitwasyon, natitiyak niyang hindi maglalakas loob na lumaban ang kabilang partido, lalo pa siyang patayin sa publiko, maliban na lang kung gusto niyang mamatay kasama sila. What's wrong? Ang liit ba naman ng tapang ko sa mga mata niyong duwag? Ha. May hangganan kung gaano mo kayang lokohin ang sarili mo. Medyo mahirap ngang patayin kayong lahat, pero hindi naman dapat malaking problema kung pailay lang kayo, diba? Ulam talaga kayo. Mabangis ang mukha ni Delmar at nanunuya. Itinutok niya ang kanyang bibig sa dalawang compound na nagbabantay sa pinto at sinabing, "Isara mo ang pinto." Ang Mission Acceptance Office na ito ay isang hiwalay na silid. Bagaman ito ay pinaghihiwalay lamang ng isang pader mula sa mataong Mission Hall, maaari pa rin itong maitago kung sarado ang pinto. Siyempre, isang tanga ang isipin na ang pader na ito ay hindi malalaman ng mga tao sa labas. Gayunpaman, ito ay isang formalidad lamang. Hanggat ang proseso ay hindi masyadong bongga, hindi ito magiging malaking problema. Bang! Bang! Oo. Nagmamadaling isinara ng dalawang compound ang pinto at tumingin kay Baron at sa iba pa na may pangungutya sa mga mata. Malinaw nilang isinasara ang pinto at binubugbog ang mga aso. Magkakaroon ng magandang palabas na mapapanood. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Baron at ng iba pa. Hindi nila akalain na magiging matapang si Menrodang. Gayunpaman, kapag naisip nila ang tungkol sa huling 2 beses na nagkita sila, ang taong ito ay naging walang prinsipyo sa tuwing umaatake siya. Kung hindi dahil sa paglabas ni Muffin at Natalie upang iligtas ang araw, hindi sila tatayo rito nang hindi nasaktan, kaya hindi ito nakakagulat. Bagamat nagulat sila, alam ni Baron at ng iba pa na ang kanilang lakas ay hindi kasing ganda ng Emperor, ngunit sa oras na ito, wala ni isa sa kanila ang natakot. Handa silang isuot ang kanilang baluti at nang ahas na hilahin ang Emperador pababa sa kanyang kabayo. Higit pa rito, ang kabilang partido ay isa lamang nascent Soul Stage Master. Sa pinakamasama, mamamatay sila, kaya ano ang dapat ikatakot? Lahat. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Huwag maging impulsive. Hindi ito maganda para sa lahat. Mabilis na lumabas ang manager ng association para maayos ang lahat. Wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ni Baron at ng iba pa, ngunit kung ang magkabilang panig ay maglalaban dito, tiyak na magdaranas ng malaking kasawian ang North Island Cultivators Association. Kung siya ang sisihin ng mga nakatataas, sino ang makakahanap niya ng dahilan? Nakalulungkot na hindi pinapansin ni Delmar o ni Baron ang kanyang nararamdaman sa sandaling ito, lalo na kapag si Delmar ay kasalukuyang nagpipigil ng tiyan na puno ng masamang apoy. Ang pagharap sa grupong ito ng mahihinang duwag na tumalon na sa kanyang ulo, sa kanyang pagiging marahas, kakaiba kung kaya niyang tiisin ito. Mula ngayon, bawat isa sa inyo ay lumpo. Tangkilikin ang buhay ng isang pilay na hindi nakikita ang liwanag ng araw, ha. Sa sinabayan ng mayabang at mapagmataas na tawa ni Delmar, ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa ay biglang nahati ng walang anumang babala, at sa isang matalim na sipol na tumutusok sa eardrums, kumalat ito patungo sa mga paa ni Baron at ng iba pa. Bagamat ang 5 bitek ay nasa parehong direksyon, bawat isa sa kanila ay nakaturo sa isang tao. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Baron at ng iba pang 4 na para bang may kaharap silang malaking kalaban. Noong nakaraang pagkakataon, natalo sila dahil sa paglipat na ito. Kapag ang mga matutulis na spike ay nahayag, sila ay matatapos. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong iyon, ngunit ang galaw ng paggamit ng kabayo bilang sibat ay talagang makapangyarihan. Kahit na ang isang eksperto sa Jindan ay hindi makayanan ng gayong pag-atake. Not to mention, other than Baron, the rest of them were only in the foundation stage. Ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Kahit na gusto nilang ipagtanggol, imposibleng gawin ito.
Tiningnan ni Delmar ang eksenang ito at tumawa ng nakakatakot. Si Beren at ang iba pang backbone at tapang ay talagang hindi simple, ngunit sa kasamaang palad, sa harap ng ganap na lakas, sila ay isang biro lamang. Gagawin muna niyang lumpo ang grupo ng mga idiot at tingnan kung magiging matigas pa rin ang ulo nila pagdating ng panahon. Ang mga bitek ay kumakalat ng napakabilis. Bago pa makapag-react si Beren at ang iba pa, ang 5 nakamamatay na bitek na ito ay kumalat na sa kanilang mga paa, at ang susunod na mangyayari ay kapareho ng huling pagkakataon. Kapag natama na sila ng matutulis na mga spike, mapalad man silang mabuhay, kalahating baldado na sila. Masakit pa rin ang sugat sa hita ng kaawa-awang senior na kapatid. Sa oras na ito, kahit sino pa ang nasa posisyon ni Beren, magsisinungaling sila kung sasabihin nilang hindi sila kinakabahan. Kung tutuusin, nasa panganib ang kanilang buhay. Kung matagumpay nilang maiiwasan ang pag-atake, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataon na harapin ang susunod na pag-atake, ngunit kung hindi nila magagawa, dito magtatapos ang kanilang buhay. Agad na namutla ang mukha ng mapait na nakatatandang kapatid, at naging blanko ang kanyang isip. Ang tanging magagawa niya sa mga sandaling ito ay ipikit ng mariin ang kanyang mga mata. Handa na siyang mamatay. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, ang matalim na spike na lumitaw sa kanyang mga bangungot ng hindi mabilang na beses ay hindi lumitaw. Paano ito? Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay nagmulat ng kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala. Nalaman niya na bagamat nandoon pa rin ang crack, walang pagbabago sa totoong chi, ni walang anumang nakakatakot na layunin o pag-atake. Hindi lang siya. Nagulat din si Beren at ang iba pa. Kasunod ng kanilang hindi makapaniwalang mga tingin, nakita nila ang isang figure 3 hakbang ang layo mula sa kanila. Ito ay isang napaka-pamilyar na likod. Mula nang lumitaw ang taong ito, ang matalim na sibat ay nawala ng walang bakas, na parang hindi pa napunta doon. 1 taon at kalahating taon na kitang hindi nakikita. Kumusta ang lahat? Nang lumingon ang lalaki na nakangiti, namumula ang mga mata ni Beren at ng iba pa. Si Terence. Napatulala ang lahat at hindi nakapagsalita. Handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay at pumunta hanggang sa South Island. Lahat ng ginawa nila ay hanapin si Terence, ngunit hindi nila inaasahan na lilito siya sa oras na ito. 4,608. Anong problema? Pupunta ka ba sa Southern Island? Kailangan bang maglakbay ng ganoon katagal para mangolekta ng mga spiritual herbs? Tumingin si Terence sa mission board sa kamay ni Beren, hinawakan. Siyempre, mahulaan niya ang dahilan kung bakit handang makipagsapalaran ang lahat na pumunta sa Southern Island. Sa kanilang lakas, tiyak na mamamatay sila kung pupunta sila sa magulong isla sa timog. Gayunpaman, ginawa pa rin nila ang desisyong ito, at kailangan niyang tandaan ang kabaitang ito sa kanyang puso. Junior Brother Linford. Boss Terence. Matagal na natigilan ang lahat bago sila tuluyang nag-react. Sila ay sumigaw at sumugod upang yakapin si Terence. Ang grupo ng mga lalaki na hindi natatakot sa kamatayan ay may pulang mata at luha sa kanilang mga mata. Ang paggalaw na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa labas. Nang pumasok si Terence mula sa mission hall, nakilala na ng ilang tao na may matatalas na mata ang kanyang pagkakakilanlan, at ngayong narinig nila si Beren at ang iba pa ay nagsalita sa kanya, mas lalo nitong nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Terence. Ito ang dating maalamat na bagong dating na hari, ang super henyo na kahit si Truett ay may mataas na pag-asa. Ang balita ng pagbabalik ni Terence ay kumalat na parang apoy, at ang mga tao sa labas ng pinto ay nagsisiksikan upang panoorin ang palabas. Sa sandaling ito, maliban kay Terence, Beren, at sa iba pa na matagal nang hindi nagkita, pati na rin sa manager na nakatayo sa gilid sa takot, ang natitirang mga tao ay hindi masyadong maganda. Hindi pa niya nakita si Terence noon, ngunit kung hindi man lang niya masabi kung sino siya mula sa eksenang ito, magpapakamatay na lang siya gamit ang isang piraso ng tofu. Ito ang bagay na noon pa niya gustong harapin. To be more precise, isa itong stepping stone na kailangan niyang tapakan. Pupunta siya dito ngayon para makakuha ng misyon at pumunta sa Southern Island para hanapin si Terence, pero kusa lang siyang nagpakita.
Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sitwasyong ito. Tiyak na isang magandang bagay na hindi niya kailangang maglakbay ng libu-libong milya patungo sa katimugang isla, ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkagulat. Hindi siya maaaring maging masaya, at ang kanyang kalooban ay medyo komplikado. Junior Kuya Linford, bakit bigla kang bumalik? Hindi naiwasang magtanong ni Beren nang hamupa ang saya. Nagulat din ang kahabag-habag na si Sheksyong at ang iba pa. Lahat sila ay nag-aalala na si Terence ay maaaring patay o buhay, at dahil doon, handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang labanan siya. Ngunit sino ang nakakaalam na ang kaligayahan ay darating ng biglaan? Ang pagbabalik ni Terence sa wakas ay nagbigay sa kanila ng gulugod. Hehe, natural na babalik ako kapag tapos na ako sa negosyo ko. Sabi ni Terence habang lumilingon sa paligid bago lumingon sa manager. Noon, tinanggap ko ang misyon na arestuhin ang masamang magsasaka na si Wabaw. Bagamat matagal na itong nag-expire, natapos ko na ito. Mapapatunayan ito ng impormasyon mula sa 3 pavilion. Nandito ako para isumite ang misyon. Kung hindi siya bumalik para magkahawak kamay sa misyon, hindi siya pupunta kaagad sa North Island Cultivators Association. Bagamat natanggap niya ang misyon na ito mula kay Mufen, ito ay mula pa rin sa North Island Cultivators Association sa Asensya, kaya maaari lamang siyang pumunta dito upang ibigay ang misyon. Pagsusumit ng misyon. Ang ereheng practitioner na si Wabaw. Natigilan ang manager. Napakamot siya ng ulo at sinabing may kakaibang ekspresyon, ngunit ang misyon na ito ay nakansela na, at si Senior Brother Mufen ng Green Cloud Pavilion ang personal na nagsabi sa akin na gawin ito. Tama, kami ang nagsabi nito kay Senior Kuya Gia. Tumango si Beren. O sige. Walang pakialam na tumango si Terence, walang pakialam sa gantimpala. Inakbayan niya ang lahat at masayang sinabi, kung gayon, bilasan na nating bumalik. Ang tagal na nating hindi nagkita, maging maganda ang pagtitipon natin. Natural, lahat ay sumang-ayon sa mungkahing ito at masayang pinalibutan si Terence upang umalis. Dahil nakabalik na si Terence, hindi na nila kailangan pang gawin ang Southern Island Mission. Maging ang pressure na naramdaman nila ngayon ay ibinato sa kanilang isipan. Naging berde ang mukha ni Delmar ni hindi man lang siya tiningnan ni Terence sa buong oras, at pakiramdam niya ay parang isang dispensable na clown. Paanong hinayaan niya lang ito? Tumigil ka. Umungol si Delmar na umaakit sa atensyon ng lahat. Malamig niyang pinalaki si Terence at nagpanggap na nahihiya. Ikaw si Terence. Oh, sino ka? Lumingon si Terence upang tumingin sa kanya, naalala na ang lalaking ito ang umatake kay Beren at sa kanyang mga tauhan, para lamang mapigilan niya. Kung hindi dahil sa sobrang saya niya nang makita si Beren at ang kanyang mga tauhan, hindi makakalimutan ni Terence ang lalaking ito. Kahit sino pa siya, dahil nang ahas siyang salakayin ang kanyang mga kapatid, kailangan niya itong parusahan. Ang ugali at tono ni Terence na parang minamaliit niya ang isang dumadaan ay nagdulot ng pagmamalaki ni Delmar. Siya ang pangunahing tauhan na nagniningning saan man siya pumunta noon, ngunit ngayong narito si Terence, ang atensyon ng lahat ay hindi malay na nakatuon sa kanya. Si Delmar, ang super newcomer king na mataas ang tingin sa kanyang sarili, ay hindi man lang nakakuha ng pangalawang tingin mula sa karamihan. Ako ang iyong lolo. Nagalit si Delmar. Isang stepping stone lang natatapakan na niya talaga ang nangahas na magpahangin sa harapan niya. Hindi niya talaga alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Lahat ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa nang marinig nila ito. Bahagyang lumiwanag ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Delmar. Bagamat sila ay talagang napaka-optimistiko tungkol sa nascent soul stage super newcomer king na ito, lahat ng mga eksperto ay kailangang may kinalaman. Isang karaniwang langgam lang ang bumubuka ng bibig at hihilingin na maging lolo. Ang tindig ni Delmar ay talagang hindi dapat purihin. Oh! Si Terence ay tila hindi nagalit sa lahat ng atensyon ng lahat. Walang pakialam na tumingin lang siya sa lalaki at lumingon sa gilid, Senior Kuya Kurt, saan ba nanggaling ang lokong ito? Nagdulot ng malaking kaguluhan ang mga sita sa labas ng pinto.
Hindi sila nang ahas na kutsain siya dahil sa kanyang lakas, ngunit ang mukha ni Terence ay malinaw na puno ng simpatiya nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Siya ang bagong henerasyong hari ng orihinal na yugto ng sanggol, ngunit siya ay tinatrato bilang isang baliw. Paano nila ito matatanggap? Ito ang unang pagkakataon na magkaharap si Terence, ang dating bagong dating na hari, at si Delmar, ang kasalukuyang bagong dating na hari. Parang Mars na bumabangga sa lupa, at isa na itong big deal. Ang mga salita ni Terence ay nagdagdag ng kaunting pulbere dito, at ang mga manunood sa labas ay agad na interesado. Parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan pagkatapos marinig ang balita, at pati ang pasimano ng pinto ay malapit ng matapakan. Ang taong ito ay tinatawag na Delmar, isa rin siyang disipulo ng ating Green Cloud Pavilion. Paliwanag ng kaawa-awang senior brother. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang kababatang dinala ni Monroe Dang ay sumugod na upang sabihin, ignorante brat, makinig kang mabuti. Ito ang sikat na kapatid na si Bat. Siya na ngayon ang pangalawang senior brother na namamahala sa panloob na sekta ng Green Cloud Pavilion. Siya rin ang Super Newcomer King na nang ibabaw sa Inner Sect Competition ngayong taon. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay magmadali at yumuko kay Kuya Spear at humingi ng tawad. Kung hindi, 4,600. Ang ingay mo. Napaawang ang bibig ni Terence habang nakatingin sa sobrang kumpiyansa ng laki. Ikinumpas niya ang kanyang kaliwang kamay at isang hindi nakikitang puwersa ang nagpalipad sa laki. Napasigaw siya at nahulog sa crowd. Hindi alam ng mga tao sa likod niya kung ano ang nangyayari. Tinapakan nila siya at ginawa siyang una ng tao. Ito ay isang miserableng eksena. Sabi nga ng matandang kasabihan, dapat tingnan mo muna ang may-ari bago mo matamaan ang aso. Ang lakas ng loob mong hawakan ang nasasakupan ko sa harapan ko, mukhang handa mo na akong kalabanan, di ba? Nakakita na ako ng mga mayabang, pero ito ang unang beses na nakakita ako ng ganyang yabang na tanga na katulad mo. Nagdilim ang mukha ni Delmar. Ang pag-atake ni Terence ay hindi malaking bagay sa kanya, ngunit ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa kanya na pinalipad niya ang kanyang mga alipores. Hehe, nambobola mo ako. Ganito dapat ang evaluation sa iyo, sir. Walang pakialam na umiling si Terence, kalmado pa rin ang kanyang ngiti gaya ng dati. Bagong hari, di ba? Oh, hello, bagong dating na hari. Pero kahit na ikaw ang bagong dating na hari, hindi mo naman kailangang maging mapagpanggap, di ba? Kahit ako, ang mapagpanggap na pinuno na tinatawag ng iba, ay hindi ko kayang ikumpara sa kanya. Magaling kumilos. Si Delmar ay walang kamalay-malay na tumingin sa kanyang alipores na umiiyak pa rin sa paanan ng karamihan. Naisip niya sa sarili, sino ba ang mapagpanggap? Gaya ng inaasahan ng mapagpanggap na pinuno. He then sneered, I heard na ikaw ang rookie king ng last batch. Naku, lumang balita na yan. Ilang taon na akong hindi naging bagong hari. Parati akong nagpapanggap na bata kapag naririnig ko ang mga sinasabi nito. Pagtatawanan ako. Nakangiting sabi ni Terence. Nagtawanan ng mga tao sa labas ng pinto habang pinagmamasdan ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Kahit sinong normal na tao ay makakaalam na ang dalawang hari ay tiyak na mag-aaway ngayon, at may mga taong tumataya pa rito. Bagamat nadama ng karamihan sa mga tao na ang orihinal na yugto ng sanggol ay may mas mataas na pagkakataong manalo, malinaw na si Terence ang may mataas na kamay sa mga tuntunin ng tindig. Ikaw. Nang marinig ang tawanan ng lahat, hindi napigilan ni Delmar ang pakiramdam na parang pinaglalaroan siya na parang unggoy. Alam niya na hindi siya makakakuha ng anumang kalamangan sa kanyang malikot na dila, kaya maaari lamang siyang lumipad sa galit dahil sa kahihiyan. Walang kwenta mag-usap lang. Trash yan. Pareho kayong bagong dating kings. Since nagkataon lang tayong nagkita ngayon, do you dare to challenge me? Sa sandaling ito, isa lang ang nasa isip ni Delmar. Ang tanging lakas ay si King. Kapag natapakan ang lalaking ito, makikita niya kung matatawa pa siya. Totoo naman na baliw ka. Wala na ba akong ibang gagawin kundi ang hamanin ka sa isang labanan?
Huwag mong sabihing may rabies ka. Kung may sakit ka, gamutin mo agad. Huwag kang magantala. Kumunat ang noo ni Terence at walang sinabing inilabas ang kanyang aura. Ang kanyang peak early nascent soul aura ay agad na pinigilan ang lahat sa paligid niya. Nakaugalian ni Terence na itago ang kanyang lakas, ngunit isang peak level early stage na nascent soul cultivator ang kanyang lakas sa ibabaw. Hindi naman masama kung ipaalam ito sa mga tao, kaya maaari rin niyang ipakita ito upang takutin ang mga clown na ito. Kung tutusin, kababalik lang niya sa North Island, at ayaw niyang makipag-away sa mga batang ito na hindi alam ang kanilang lugar. Para kay Terence, ang pagtitipon kasama ang kanyang mga kapatid ang pinakamahalagang bagay, at kailangan niyang maglaan ng oras upang bisitahin ang hari ng basura upang makita kung ano ang takbo ng forging pool. Wala siyang oras na sayangin ang lalaking ito. Maaaring siya ay isang super rookie king sa mata ng mga ordinaryong tao, ngunit siya ay isang bata pa lamang sa paningin ni Terence. Nakakita na siya ng lahat ng uri ng top-tier being sa South Continent, at nakakita pa siya ng mga super beast sa itaas ng Earth opening at si splitting stages, lalo pa sa mountain opening stages. Kung ikukumpara sa mga behemoth na ito, ang Rookie Kings ng tatlong pavilion ay wala. Nang makitang biglang naglabas ng aura si Terence nang hindi napigilan, nagulat ang mga tao sa labas ng pinto. Maging si Beren at ang iba pang nakatayo sa tabi niya ay hindi makapaniwala. Palagi nilang iniisip na nasa Golden Core stage pa lang si Terence, kaya naman labis silang nag-aalala sa kanya. Hindi nila akalain na si Terence ay nasa rurok ng maagang namumuong soul stage sa ganoong kaikling panahon. Naisip lang ng karamihan na ang Delmar ay isang sandata dahil siya ay isang orihinal na infant stage master, at may ganap na kapangyarihan na sugpuin si Terence, ang huling bagong henerasyong mandirigma at salamangkero na hari. Kahit na alam nilang kayang lumaban si Terence ng higit sa kanyang antas, hindi sila naniniwala na ang isang Golden Core stage ay maaaring humamon sa isang orihinal na yugto ng sanggol. Pero iba na ngayon. Si Terence ay hindi ang Golden Core na inakala niya siya ay nasa tuktok ng unang yugto ng orihinal na antas, at ngayon ay tinatapakan niya si Terence na parang sibat. Tila ang tinaguriang, bagong talentong hari, ay talagang sumipa ng isang bakal nasa paunang yugto pa lamang siya ng orihinal na antas. Ang eksenang ito ay hindi lamang nagpabago sa mukha ng lahat, ngunit maging si Delmar mismo ay natigilan. Ang mapagpakumbaba niyang tingin kay Terence ay agad na nawala, at siya ay ngumisi, peak ng maagang nascent soul stage. Napakalakas mo, sa tingin mo ba hindi ka magagapi at kaya mo akong takutin? Nang marinig ang kakaibang tono ni Delmar, hindi maiwasan ng lahat na matigilan. Hindi kaya matanggap ng lalaking ito ang ganoong kalaking psychological gap, kaya handa siyang sampilan ang sariling mukha hanggang sa mamaga ito para umaktong mataba. Gayunpaman, nang makita nila ang susunod na galaw ni Delmar, lahat ay nag-react at hindi naiwasang magpakita ng gulat na ekspresyon. Ang kanilang impresyon kay Delmar ay na siya ay palaging flamboyant, ngunit hindi nila inaasahan na ang taong ito ay talagang nagtago ng kanyang lakas. Hindi siya isang early nascent soul expert sa lahat, ngunit isang mid nascent soul expert. Napukaw ang interes ng lahat ang paghaharap ng dalawang bagong hari ay isang gimmick, at ngayon ay parang roller coaster. Inakala nila na ang pinakamataas na simula ni Terence sa nascent soul strength ay ang huling dagok, ngunit hindi nila inaasahan na mas malakas pa ang bagong haring ito. Tamang gawin ang kaguluhan ngayon. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, tiyak na maglalaban ang magkabilang panig. Sa oras na iyon, ito ang magiging focus ng buong North Island. Walang kulang sa mga paksang ipagyayabang. Ha 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 ha. Hindi napigilan ni Delmar ang pagtawa, ang mga tingin sa mukha ng lahat ay nasiyahan sa kanyang kawalang kabuluhan. Bumalik siya sa kanyang mapanghusgang tingin at sinulyapan si Terence, paano na? Hindi mo naman inaasahan ito, di ba? Oh, so ano? Si Terence naman, ni hindi man lang kumikislap mula umpisa hanggang dulo. Nakatingin pa rin siya sa lalaking ito na may ngiti na hindi mukhang ngiti, puno ng pangungutya ang mga mata. Paano na? May tubig ba pumasok sa utak mo? Tumingin si Delmar kay Terence na parang tulala, I'm a master in the middle nascent soul stage.
Kung matalino kang lumuhad at yumuko sa akin, kaya kung iligtas ang buhay mo para sa kapakanan ng sekta natin. Pero kung hindi ka naman matalino, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo. 4,610. Hehe, hindi ko talaga maintindihan. Kahit mid-nascent soul stage master ka, anong problema? Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. Mas makapangyarihan ako sa'yo. Tiningnan ni Delmar ang ekspresyon ni Terence at naramdaman niyang malapit na siyang masukan ng dugo matapos mawala ang kanyang suntok. Nawala ang sorpresang naramdaman niya habang kumikibot ang mga labi niya at napangisi, nagpapanggap ka ba o talagang tanga ka? Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka sa akin na hindi mo man lang masabi ang pagkakaiba ng ating mga antas. O sa palagay mo ba, ikaw, isang peak na maagang nascent soul cultivator, ay may kapital na kumilos ng matigas sa harap ko? Oh, kaya iyon ang pinag-uusapan mo. Akala ko kilala mo ako ng maayos. Hindi mo pa narinig ang aking pinakapangunahing espesyalidad, at nang ahas kang pukawin ako. Hindi mo ba narinig ang kasabihang, kilalanin mo ang sarili mo at kilalanin mo ang iyong kaaway? Hindi ka ba nag-aral? Tumawa ng walang pakialam si Terence. Specialty. Natigilan saglit si Delmar, pagkatapos ay sumangot siya ng malamig, matagal ko nang narinig na sinasabi ng lahat na ikaw, ang dating bagong dating na hari, ay napakagaling umarte ng matigas. Aminado ka ba na ikaw ang ulo ng pagiging matigas? Pero dahil sa iisang sekta tayo, bibigyan kita ng payo. Tanging ang mga may lakas ay matatawag na mapagpanggap, at ang mga walang lakas ay tinatawag na mga tanga. Ang palayaw na mapagpanggap na pinuno ay hindi bagay sa isang mahinang katulad mo. Nag-aatubili akong papalit sa iyo, ha. Hehe, I didn't expect you to be such a warm-hearted person. Sa sobrang gusto mo, pagbibigyan kita. I don't care about such titles anyway. Ngumiti ng mahina si Terence bago nagpatuloy, ngunit dahil sinabi mo na tayo ay mula sa iisang sekta, ipapaalala ko sa iyo ang moralidad, kung sakaling sabihin mong binubuli ko ang mahihina. Oh, pagkatapos ay bibigyan kita ng pagkakataong ito. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo na lang ngayon, o sasabihin mo na hindi ko iginagalang ang mga matatanda at hindi man lang binibigyan ka ng pagkakataong ito. Anuman, ikaw ang dating bagong dating na hari. Kahit nalampasan mo na ang prime mo, you still have to give me some face. Sinamantala ni Monroe ang pagkakataon para kumilos na parang gentleman. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya ang bagong dating na hari. Tila desidido ang batang ito na gamitin siya bilang stepping stone. Nakita ni Terence ang kanyang intensyon at tumawa, ang pinakamagaling ko talaga ay hindi kumilos ng matigas, ngunit ang pakikipaglaban sa mga kaaway na mas mataas sa antas ko. Kaya, alisin muna natin ang mga pangit na bagay. Not to mention the middle stage of the nascent soul stage, nakapatay pa ako ng profound stage cultivator. Mas mabuting maging handa ka sa pag-iisip. Profound stage. Natigilan ang lahat at huminga ng malamig. Ang ilan sa kanila ay hindi pa nakarinig tungkol sa kaharian na ito bago, lalo pat nakita ito ng personal. Mapapatay ni Terence ang isang profound stage master. Hindi ito maaaring isang biro, tama. Si Delmar at ang iba ay natigilan saglit bago humagalpak sa tawa. Tinuro niya si Terence at napabuntong hininga, ha. I don't think you're a pretentious leader. Isa ka lang mayayabang na leader, di ba? Dapat may limitasyon ang panlilinlang mo sa sarili mo. Sabi mo pa kaya mong pumatay ng expert sa profound stage. Hindi siya namatay dahil sa'yo, pero dahil sa tawa mo, di ba? Maging si Beren at ang iba pa ay hindi napigil ang maniwala sa mga salita ni Terence, lalo pa si Delmar at ang karamihan. Naniniwala sila na kayang talunin ni Terence ang isang mid-nascent soul stage cultivator, ngunit isang profound stage cultivator. Masyadong malayo yon. Ang hindi nila alam ay nagsasabi ng totoo si Terence. Hindi niya ipinahayag ang kanyang lakas sa publiko, at ngayon ang kanyang pambihirang katotohanan ay itinuturing bilang isang biro. Hindi nila alam kung matatawa o maiiyak, pero ito ang gusto niyang epekto. Kung sineseryoso ng lahat, hindi niya isisiwalat sa publiko ang ganitong uri ng impormasyon. Ang katotohanan ay ang hari.
Nang makita ang hindi gumagalaw na ekspresyon ni Terence, nanlamig ang mukha ni Delmar habang itinuro ang ilong ni Terence. Sige, dahil napakagaling mo, hamanin kita sa isang labanan ngayon. Maglakas loob ka ba? Maaari ka ring pumatay ng profound stage expert, hindi ka maaaring matakot sa isang nascent soul stage expert lang na tulad ko. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Terence, naghihintay ng kanyang sagot. Lahat sila ay sabik na magsabi ng oo sa ngalan ni Terence, ngunit walang pakialam si Terence. Kinagat niya ang kanyang mga labi, hindi ako interesado. Maglaro sa ibang lugar. Huwag pansinin muli. Ang pakiramdam na ito ay nagpagalit kay Delmar. Masasabi niyang hindi nagkukunwari si Terence nang sabihin niya iyon, ayaw niya talagang abalahin siya. Si Delmar ay galit na galit. Isa lamang siyang lumang bagong dating na hari sa tuktok ng maagang yugto ng orihinal na antas. Anong karapatan niyang tingnan siya ng masama? Don't tell me natatakot ka. Hindi susuko si Delmar ng ganun lang. Agad niyang tinitigan si Baron at ang iba pa with an unfriendly expression. Kung hindi ka talaga pumayag, wala na akong magagawa. Pero lagi naman akong masama ang ugali, at baka kailangan kong pumatay ng ilang tao para mailabas ang galit ko. Pakiramdam ko, naghihirap ako, Baron. Itong mga stupid mong kapatid na lalaki, sa tingin mo, hindi mo ba gustong ilabas ang galit ko? Nanlamig ang mga mata ni Terence, hindi niya talaga gustong harapin ang basurang ito noong una, kung tutuusin. Isa lang siyang clown sa paningin niya. Ang North Island ay hindi kasing gulo ng South Continent, pagkatapos ng lahat, at si Terence ay hindi maaaring pumatay ng mga tao ng ganoon, lalo na kapag ang lalaki ay ang tinatawag na Newbie King. Magkakaroon ng maraming problema kung gagawin niya, at wala siyang oras na mag-aksaya dito. Gayunpaman, maaaring baliwalain ni Terence ang mga clown na ito, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang mga tao sa paligid niya. Hindi siya pwedeng umupo na lang at manood, kahit medyo nakakagulo, matapos niyang bantaan ang kawawang senior niyang kapatid. Now that you mention it, ikaw naman ang umatake kay kuya ko at sa iba pa, diba? Tiningnan ni Terence si Delmar ng mahinahon. Tama, ako na. Ngayon gusto mo silang panindigin. Walang takot na tumikim si Delmar, o tama, may isa pa akong masasabi sa iyo. Kung hindi lang may hamarang sa amin, namatay na sila sa kamay ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang beater, tanungin siya kung ang kanyang pinsala sa binti ay ganap na gumaling. Ha. May ganun ba? Tanong ni Terence. Nagkatinginan ang mga lalaki at tumango. Hindi ito dapat ipagmalaki, ngunit walang dapat itago, lalo na sa harap ni Terence. Malalaman din nila sooner or later. Sige. Naiintindihan ko. As you wish. Biglang naging mas malamig ang aura ni Terence. Dahil halos patayin ng lalaking ito ang kanyang beater na senior at ang kanyang mga tao, hindi lang siya isang clown. Siya ay isang kaaway sa lahat ng oras, at hindi na kailangang maging magalang. Ha. Very good. Ngayon mas ganyan. Pero ito lang ang pagkakataon na matapang ka. Tumawa ng malakas si Monroe. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.